at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Oras, Luzon, Visayas, Mindanao, 12 minuto makalipas ang ikanim ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Mega Balita Linggo.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon ho'y araw na naman ho ng linggo. 18 na ho tayo ng buwan ng Enero. Abay akalain ho ninyo'y higit kalahati na ho pala ng buwan ng Enero. Ngayong araw na ito. Ngayon ho'y katlong linggo. Third Sunday ng January 2026. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales. Samahan po ninyo ko hanggang mamayang alas 7 ng umaga dito lamang sa Mega Balita Linggo. Huwag na ho tayong magpatumpik-tumpik pa dahil meron ho tayong mga lugar na inuulan ho at binabagyo ngayong oras ho na ito. Kaninang madaling araw dito ho sa bahagi ng Luzon, sa may bahagi ng Central Luzon, medyo malamig. Ramdam ho yung may pagkalamig. Animoy nasa 22 degrees Celsius ang lamig na naramdaman na dyan ho sa bahagi. Sa pagtaya ko lang yun. I don't know, yun ang mga nasa 22. Ganon kalamig sa bahagi po ng Central Luzon. Doon ho sa mga binabagyong mga lugar, sundin ho natin ang mga local government units, mga otoridad. Dahil mayroong mga lugar na mayroon nangyari pag-landslide. At meron ilang mga nabiktima na. Dahil ho doon sa malakasang mga pag-ulan. At ngayon, dumako na ho tayo sa ating balitaan. Narito po ang ulo ng mga balitang sinubaybayan ng DZRH News sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo. Signal number 2 nakataas sa Catanduanes sa eastern portion ng Camarines Sur dahil sa bagyong Ada. Mega Balita Linggo. Abogado niya ito ngang posibleng ireklamo sa Korte Suprema dahil sa payo na wag sumuko ayon huyan sa Office of the Ombudsman. Mega Balita Linggo. Mga nasawi sa Binaliw landslide umabot sa 35 katao. Mega Balita Linggo. At singil sa toll ng NLEX kasado na sa Enero 20. Mega Balita Linggo. Big time oil price high kasanahuyan sa araw ng Martes. Mega Balita Linggo. Yan ang ulo ng mga balita at ngayon sa detalye. Umina ang tropical storm Ada habang mabagal na kumikilos pasilangan hilagang silangan. Ayon sa Pag-asa DOST, huling namataan ang bagyong Ada sa layong 135 kilometro silangan hilagang silangan ng Birac, Catanduanes. Sa layong 375 kilometro silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nitong lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras malapit sa sentro at pagbugso nga abot sa 70 kilometro kada oras. Habang ito po'y mabagal na kumikilos pasilangan hilagang silangan. Sa forecast ng Pag-asa ay naasahang magkakaroon ng looping motion o liliko ang bagyong Ada sa silangan ng Luzon dahil sa paglakas ng hanging amihan. Pero inaasahang hihina pa ito bilang isang tropical depression sa araw ng Martes. So meron pang ilang araw na mananatili sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan na nga ho itong hihina.
Samantala nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa mga sumusunod na lugar dahil sa bagyong Ada. Ang lalawigan ho ng Catanduanes, ang eastern portion ng Camarines Sur, partikular na sa Caramawan Island. Nakataas naman ang signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Southern portion ng lalawigan ng Isabela, Aurora, eastern portion ng Quezon, pati na ho ang Pulillo Island, Marinduque, eastern portion ng Romblon, Camarines Norte, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Albay, ang Sorsogon, northern at central portion ng Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Island. Maging ang Northern Samar ay nasa signal number 1. Mega Balita Linggo. Sa kaugnay pa ring balita, patuloy na pinag-iingat at pinaghahanda ng Office of the Civil Defense ang mga otoridad sa Albay dahil sa pinagsamang epekto ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon at pananalasa ng bagyong Ada. Ayon kay Civil Defense Administrator at Undersecretary Harold Cabreros, nagkaroon na sila ng pre-disaster risk assessment katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para mapaghandaan ang epekto ng kalamidad. At paalala ng OCD sa publiko na laging mag-ingat, maging alerto at sundin ng mga babala at abiso ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Mayon habang nakataas na ang tropical cyclone wind signal number 1 at number 2. Sa bahagi ng Bicol Region dahil pa rin sa bagyong si Ada. Mega Balita Linggo. At sa kaugnay pa ring balita, 2 na ang patay matapos matabunan ng lupang kanilang tirahan sa barangay Baries sa Matnog, Sorsogon. Nangyari ho yan kaninang hating gabi. Ayon kay Matnog Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer Ed Tumangan, inabot ng halos 5 oras ang naging retrieval sa mga bangkay ng mga biktima. Yan o nakikita ho ninyo kung kayo po'y nakamonitor sa ating pagbo-broadcast sa DZRH News Television at maging sa ating pagbo-broadcast sa social media. Naging pahirapan ang operasyon dahil sa mga bato at bahagi ng pader na bumagsak sa mga biktima. Batay sa ulat, 7 kataong nakatira sa bahay ngunit ang mag-live-in partner na isang 23 anyos at 19 anyos lamang ang hindi nakaligtas mula sa aksidente. Umabot tumanong lupa sa lugar dahil sa mga pag-ulan nitong mga nakarang araw dulot ng bagyong Ada kaya't nagkaroon ng landslide. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, namumurong ireklamo sa Korte Suprema ang legal counsel ni atong na si Atty. Gabriel Villarreal. Kasunod ng pahayag ng abogado na pinayuhan niyang negosyanteng huwag sumuko kahit may warrant of arrest sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, tutuluyan nilang sampahan ng manifestation ng naturang abogado. Sinusugan ni Rimulya na kahit para sa kanyang kliyente dapat itaguyod ni Villarreal ang pagsunod sa rule of law. We will handle that. We will file a manifestation. Di ba dapat ikaw yung officer of the court? Sino abogado niya? Sino abogado? Villarreal. Si Gabi Villarreal. As officer of the dapat you have to respect the Constitution. Kung sasabihan mo ng ganun yung kliyente mo. Ang bilis kasi daming pangyayari ngayon kaya hindi mo sabay-sabay pwedeng gawin. Pero tutuluyan natin yan. Sa iwalay na pahayag, tinawag ng Department of Justice na unethical ang naging pahayag ni Atty. Villarreal. Mega Balita Linggo. 23 minutos makalipas ang 6 ng umaga, sumampa na sa 35 katao ang bilang ng mga nahukay na labi sa gumuhong bundok ng mga basura
sa barangay Binali sa Cebu City. Sa tala ng Bureau of Fire Protection Region 7, isa na lamang ang nawawala habang 18 naman ang kabuang bilang ng mga nasaktan. Naging pahirapan ang paghanap sa mga natapunan ng landfill dahil sa patuloy pa ring sama ng panahon. Gate ng mga otoridad, mahalagang matapos ang search, rescue and retrieval operations, hindi lamang para sa mga pamilya kundi sa dignidad ng mga biktima. Samantala, diniklara ng Cebu City Council ang Enero 16 bilang araw ng pagluluksa sa Cebu City para sa mga biktima ng malagim na Binali landfill. Mega Balita Linggo. 23 minutos pa rin, 24 minutos na makalipas ang 6 ng umaga. Pinayagan ng Toll Regulatory Board o TRB ang tasingil ng North Luzon Expressway na kasado na sa Enero 20. Dahil dito ay madaragdagan ng bayad sa toll ng NLEX na itinakda sa mga sumusunod. Sa open system, ang Class 1 ay madaragdagan ng 6 na piso. Sa Class 2 naman ay 12 piso at 16 na piso sa Class 3. Sa closed system, 26 sentimos ang may daragdag na bayad sa Class 1. Sa Class 2 naman ay 65 sentimo habang 78 sentimo sa Class 3. Sa Subic tipo tollway naman, ang Class 1 ay 3 pisong may daragdag, Class 2 6 na piso, Class 3 7 piso. Ang NLEX end-to-end o yung mula ho dito sa bahagi po ng Marilao, kung galing ka ng Metro Manila papunta ng Northern Luzon sa Mabalacat, Marilao to Mabalacat, 24 pesos sa Class 1, 60 piso sa Class 2 at 72 pesos naman sa Class 3. Ayon sa NLEX, bahagi ito ng huling trans ng kinatay na toll fee adjustment buhat pa noong taong 2023. Mega Balita Linggo. Eto naman ho, bad news sa mga motorista. Ang sabi po ng aking executive producer na si Wina Harascal Hesoro, kasado ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tala ng oil industry sources, posibleng hanggang 2 piso ang itataas ng kada litro ng diesel habang 80 sentimo naman hanggang piso sa gasolina. Posible namang maglaro sa 1.30 hanggang 1.50 ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na itutulak ito ng mga pangamba sa posible pang pagtaas ng tensyon sa bansang Iran. Mega Balita Linggo. Dalawamput-anim na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Tinawag naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na disinformation ang mga kumakalat online na may pagkawatak-watak sa hanay ng militar. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nagkakalat lamang ng pagkalitong na torang mga social media post. Hindi lamang sa publiko kundi maging sa hanay ng kasundaluhan. Iginiit ng AFP na nanatili itong solidot non-partisan. Nakasaad sa ilang post ang umano'y pagkiling ng AFP sa ilang mga political group at mga personalidad. Una nang inihayag ng PNP na hindi sila magsasagawa ng loyalty check sa kabila ng withdrawal of support ni Army Colonel Odi Mongaw. Itong nakarang taon, paulit-ulit ding kinaladkad ang mga sundalo sa pagbaliktad sa pamahalaan sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon sa manumalyang flood control projects. Mega Balita Linggo. 27 minutos makalipas ang 6 ng umaga, hindi magsosorry si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa paggamit ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Ito'y kahit pa reklamo ng embada ng China si Tariela dahil sa kanyang speech na ginamitan ng karton ni Xi at may banner na "Why China Remains to be Bullied."
Giit ni Tariela, pinipigil lang siya ng Beijing na magsalita. Bahagi ng protesta ng Chinese Embassy ng serye ng World War sa pagitan ng PCG at kanilang Foreign Ministry spokesman dahil pa rin sa pinag-aagawang teritoryo. 2016 nang igawad sa Maynila ang jurisdiksyon sa West Philippine Sea bilang bahagi ng 200 nautical mile exclusive economic zone nito. Mega Balita Linggo. Meron na tayong 28 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Magkakaroon ng epekto sa inflation rate ng Pilipinas ang paghina ng piso kontra dolyar. Sa panayam ng programang Special on Saturday, pinaliwanag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Ito'y dahil sa isang net importing country ang ating bansa. Marami aniya tayong ini-import gaya na lamang ng langis na posibleng tataas pa ang presyo dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Pero giit ni Ricafort, nananatili namang banayad o paunti-unti lamang ang paglakas ng dolyar kontra piso na na-stabilize pa rin natin ang pagbilis ng inflation. May impact po sa inflation yun, yung mga common na tao, no? Siyempre tataas po yung mga ini-import natin mga bilihin, no? Yung mga gasolina, diesel, yung mga ini-import natin kasi palitan ng pera nagre-reflect po doon. Although banayad yung pag-increase ng dollar lately, no? Unti-unti lang naman, no? Dahil nga maganda yung track record ng local monetary authorities natin. Tsaka ini-stabilize talaga nila yan kasi stability of the exchange rate would stabilize the importation cost and in turn it would also help stabilize overall inflation. Yan po si RCBC Chief Economist Michael Ricafort. Nagatid sa atin oras na 30 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Muli tayong magbabalik makalipas lamang ang ilang paalala. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alas 6:31 na unang humaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan. Mega Balita Linggo. Tuloy-tuloy ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ng linggo. Ngayon ay 18 na ho tayo ng buwan ng Enero. Engineer Artie, nagkalahati na ang buwan ng Enero taong 2026. Mega Balita Linggo. At sa pagpapatuloy ng ating balitaan, iginiit ni Ombudsman Boying Rimulya na may matataas na opisyal ng pamahalaan ng Kakontsaba nang magkaroon ng prangkisa ang Solar Energy Company ni Batangas Representative Leandro Libiste. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Rimulya na maaaring maimpluwensya o maaaring naka-impluwensya ang koneksyon ni Libiste sa matataas na opisyal ng nakaraang administrasyong Duterte. Sinabi rin ni Rimulya na may papel din ang ina ni Libiste na si Senador Loren Ligarda, kaya't nagkaroon ng prangkisang nasabing solar firm. Nalagay ka pa ng sinasabi nilang genius na bata na yon na gumawa ng solar. Sa kalokohan. Niloko lang tayong lahat. Kasi may kakontsaba yan sa taas. Hindi niya naintindihan yung corporate structure niya eh. O, sino kasama niya? Di may mga abogadong kausap yan? Siyempre. May connection yan sa taas nun.
May connection niya sa Duterte government. 2019 yung franchise. Sino ba naglakad niyan? Hindi, ganito yan ha. Super daw yung naglakad niyan eh. Hindi, kasama nanay niya. Kasama dun sa kasama sa naglakad niya. Siyempre, incumbent yun eh. pero siyempre, kunyari, ano siya? Arm's length. Arm's length. Arm's length siya. Pero, chairman ka ng budget, chairman ka ng finance committee. Pwede bang wala? Ba? Di ba? Hindi. Yan po si Ombudsman Boying Rimulya at ang tropa ng executive session na inaabangan tuwing araw ng Sabado alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Mega Balita Linggo. Sa iba pang mga balita, ipapasubpina ng Department of Justice sina Senador Jingo Estrada at dating Senador Bong Revilla kaugnay ng manumalyang flood control project sa ating bansa. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, sisimulan ng preliminary investigation sa kasong plunder laban sa dalawa. Sa isang news forum, sinabi ni DOJ spokesman Rafael Martinez na higit pa sa flood control projects ng DPWH at Bulacan First District Engineering Office ang inaakusahang kinasangkutan ni Estrada at Revilla. Bukod sa kanila, ilang mga kongresista pa umano ang haharap sa kasong kriminal dahil sa parehong iskandal. Mega Balita Linggo. Tatlumput siyam na minuto makalipas ang 6 ng umaga. Kinumpirma ni Public Works Secretary Vince Dizon na marami sa mga flood control project na nasa sumbong sa Pangulo website ay mali ang coordinates o mali ang lokasyon. Sinabi ni Dizon na may error sa mga datos na isinumite ng nagdaang liderato ng DPWH. Pinalitan ni Dizon sa kagawaran si dating Secretary Manuel Bonoan noong Setyembre pero hindi masabi ng kasalukuyang kalihim kung sadyang pagbibigay ng maling coordinates. Unang inilutang ni Senador Ping Lacson na sinadya umano ni Bonoan ang maling impormasyon bilang bahagi ng cover-up. Mega Balita Linggo. 40 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Sinabi naman ni Navotas Representative Toby Chanco na may command responsibility si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umanay insertion sa flood control projects ng DPWH na iniuugnay kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Chanco, hindi mangyayari ang nasabing mga bangkong hindi ito pinayagan ni Romualdez. Wala umano siyang kinakampihan at ang layunin niya ay lahad lamang ang totoong nangyari. Ang pahayag na ito ni Chanco ay kasunod ng nauna niyang sinabi na kinumpronta ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sina Romualdez at Co. dahil sa paglilipat ng unprogrammed funds sa mga proyektong umano'y pinaboran ng dalawa na hindi raw alam ng Pangulo. Nananawagan din si Chanco sa pamahalaan na paigtingin ang paghahanap kay Co na may warrant of arrest na at iminumungkahi ang pagpapadala ng team sa Portugal upang ipakitang seryosong pagtugis sa mga sangkot sa isyo. Dagdag pa ng mambabatas, nasa Office of the Ombudsman ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at umaasa siyang maipapasa ang ICI bill upang mas mapalakas ang investigasyon sa ganitong mga kaso. Mega Balita Linggo. Apat na 2 minuto na makalipas ang 6 ng umaga. Pinuri naman ng dating kinatawan ng Pilipinas sa Taiwan at political strategist na si Lito Banayo, sinabotas Representative Toby Chanco dahil sa kanyang integridad at tapang matapos nitong isa publiko ang umano'y kontrobersyal na transaksyon sa budget na kinasasangkutan ni late Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Banayo na iiba si Chanco at pinuri ang pagiging tapat nito, lalo na sa pagbubunyag na sinita umano ni Pangulong Marcos si Romualdez sa paglilipat ng unprogrammed fund sa mga pinaburang proyekto. Ayon kay Chanco, nangako si Romualdez na ibabalik ang pondo ngunit hindi ito natupad. Dagdag pa niya, sinamantala umano ni Romualdez ang kabaitan ng Pangulo. Iginiit ni Banayo na mahirap pabulaanan ang pahayag ni Chanco at naniniwala siyang nagsasabi ito ng totoo.
Isiniwalat din ni Chanco na batay sa mga survey bago ang 2025 senatorial elections, si Romualdez umano ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng approval ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Mega Balita Linggo. 17 minuto bago magikapito ng umaga, ilalabas naman ng Department of Health ang bagong guidelines ng medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MAIPIF sa Pebrero. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bago magtapos ang Pebrero ilalabas ang guidelines. Magugunitang ito'y matapos ipagbawal ng mga guarantee letters mula sa mga politiko para mabayaran ang bill ng pasyente sa mga ospital. Sinabi ni Herbosa sa bagong MAIPIF guidelines, palalawakin din ang saklaw na benepisyo sa ambulatory care, surgical clinics, eye centers, ophthalmology services, dental services, dialysis clinics at FDA-approved na mga gamot. Ganon din ang 100% inclusions ng coverage para sa professional fees ng mga doktor. Mega Balita Linggo. Apat na minuto makalipas ang 6 ng umaga, hinimok ni Dr. Rogine Solante, ang infectious disease expert, ang publiko na magsuot ng face mask. Sa mga pampublikong lugar ngayong uso ang flu at trangkaso. Sa panayam pa rin ng programang Special on Saturday, sinabi ni Solante na lalo dapat na magsuot ng face mask ang nasa vulnerable sector, mga buntis, matatanda at may mga comorbidities. Dahil bagamat hindi mataas ang mortality rate o tsansang mamatay mula sa flu, ay posible pa rin itong magdulot ng komplikasyon sa kalusugan, lalo na doon sa mga mayroong mahihinang immune system. Kaya naman mas mainam niyang magsuot ng face mask para makaiwas sa sakit, lalo't iniintay pa rin ang rollout ng panibagong vaccine para naman sa super flu. We encourage everyone, especially the vulnerable population, yung may mga edad 50 years old pataas, yung may mga comorbidities, and even yung mga buntis, no? Na when they go to crowded areas, no, yung tinatawag namin na mga high risk area, pupunta ka sa hospital, pupunta ka sa mall, sa mga restaurant, mas maigi mag-face mask para lang may dagdag protection at matugunan, no, na hindi kayo makakuha ng mga ganitong klaseng infection or respiratory tract infection. Tinighuyan ng infectious disease expert na si Dr. Rogine Solante. Nagatid sa atin sa oras na 14 na minuto na lamang ho bago magikapito ng umaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online stream. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused.
It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Si Dr. Jenny Mendoza, dating alkalde ho yan sa may bayan ng Talisay sa lalawigan ng Batangas. 7 minuto na lamang ho bago mag-ikapito ng umaga. Oy, Manong J. Valdez ha, Architect J. Valdez ng National Irrigation Administration na taga Claveria, Cagayan. Anong pag nga aldaw mo po? Pakinggan mo itong balitang ito. Architect J. Valdez ng NIA. Pagamat bata ka pa, alam mo itong si Kuyang J. Valdez ay nasa 40 anyos lamang ho yan. Ayan. Mahigit 5,000 kaso ng tigdas at rubella ang naitala sa buong bansa. Ayon sa tala ng DOH, Architect Valdez, mula Enero 1 ng nakalipas na taon, January 1, 2025 hanggang nitong January 3, 2026, umabot sa 5,159 ang kaso ng measles at rubella, kung saan mas mataas ito ng 22% kumpara sa 3,901 kaso na naitala noong 2024. Sa kabuang bilang, 73% ng mga tinamaan na hindi nabakunahan. Kabilang sa mga rehiyong may maraming batang walang proteksyon ay ang Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, ang Bangsamoro Autonomous Region at maging sa National Capital Region. Tingnan nyo yung mga panahon namin ni Architect J. Valdez. Kompleto ho yung bakuna. At yan ho nun talagang libre. Diba, Architect Valdez? Libreng-libre ho yan. Ngayon may option na kasi, kaya hindi naglibre. May option na ho yung mga magulang Kung ikaw, yung anak dadalin mo sa pribadong manggagamot, may bayad yun. Mas malaki ho yung bayad. May bayad ho yun. Pero, doon ho sa mga government hospitals, doon ho sa mga health centers, siguradong walang bayad. I-message ho ninyo sa akin kung meron pa hong magpapabayad. Pero dati yung panganay ko, si Pio Von Valentin Gonzales, na nag-birthday noong December 16. Siya ho'y 16 anyos na. Ang payo nung kanyang pedya, nung siya'y bagong panganak, sabi sa amin ng mami ni Pio. Ang sabi ako'y galing ng government hospital. Galing ako ng gobyerno, sabi niya. Doktor ho yan sa St. Luke's Medical Center dito sa Quezon City. Ang sabi ng kanyang pedya, ganito na lang ang gawin natin. Kung yung mga vaccine na ituturok natin, ibabakuna natin kay baby, sabi niya, ay nasa health center, sa barangay health center ninyo, dyan sa Quezon City, doon nyo na lang kunin. Pagka yung wala, dito nyo dalhin. Ang ganda, no? Practical na kwan po yun, suwestyon. At mabuti, kapag ho ganyan yung mga doktor, mga anesong mga doktor ho yung mga ganyan. Yung sinasabi ho yung totoo. Pareho lamang din naman libre mong makukuha, samantalang sa pribadong manggagamot may bayad syempre. Malaki ho yung bayad ho nun. Kasi ho, kaya minsan mas marami ho kasi yung itinuturok ng kung mga doktor na nasa private sector kumpara doon ho sa nasa listahan ho ng Department of Health. Alam ho yan ng DOH. Ngayon ko lang napaisip, bakit pa kailangang mas marami yung listahan ng mga vaccine kung ang manggagamot mo ay nasa pribadong sektor.
Alam mo, binabanggit ko po ito dahil napakahalaga. Lalo na ho ngayon na usong-uso ho yung trangkaso, ubo at sipon. Yung bunso ko nga, si Maribon Valentin Gonzales, may lagnat kahapon. Inuubo na rin. Kaya napakahalaga ho na yung mga bata ay maturukan ho ng kompleto ng mga bakuna na ibinibigay ng gobyerno. At syempre, maging sa pribadong mga manggagamot, pribadong mga ospital. Mega Balita Linggo. Meron na lamang ho tayong 2 minuto bago magkikapito ng umaga. Arestado naman ng Bureau of Immigration ang isang Estonian vlogger at kapareho mano ang kaso ng Russian vlogger na si Vitaly Dorobetsky. Sabi ni BI Commissioner Ruel Anthony Viado, panibagong kaso ito ng pang-aabuso sa pagiging bukas ng Pilipinas para magamit sa content online. Inilalang 34 anyos na si C.M. Rosipo na dinakma sa Dumaguete City makarang ideklarang persona non grata dahil sa manoy offensive na pahayag sa mga Pilipino kasama na mga minor de edad. Iginit ni Viado na hindi pinapayagan ang mga banyagang content creator na mangharas ng mga lokal para lang gamitin sa social media. Samantala, kinumpirma naman ng BI na tuluyan nang naipadeport ang unang inarestong Russian vlogger na si Vitaly Dorobetsky. Itong mga bastos na mga Estonian vlogger, mga Russian vlogger na ito. Tingnan ho ninyo yung nangyari dun dito kay Vitaly. Tinubuhan ho ng bigote dito ho sa kanyang pagkakakulong dito sa ating bansa. Sa kabastusan ba naman, biruin mo sa mga content niya, ginagawa lang ho tayong katatawanan. Kaya siguro itong bigyan din ng leksyon itong isa pang ito, itong si C.M. Rosipo, itong si Riem Rosipo na nang haharas, nang aabuso para gamitin lang ng mga content. Gagawin ka ho kasing para kang katatawanan. Magmumukha ka tuloy para kang eengot-engot. Maging yun ho sigurong ibang mga Russian o hindi lamang mga Russian, hindi lamang mga Estonian, kundi pati ho yung mga Pinoy na vlogger. Meron nga ho dyan yung ginagawa, yung pagpapahiya para lang ho sa content, kukontiting ka. Di ba naman mga hinayupak na mga content creator na yan? Ang i-follow na lamang ho ninyo ay yung Val Gonzales. Iyan ho. Dagdagan ho ninyo yung mahigit 30,000 followers ho ng Val Gonzales. Nakita ho ninyo. Hindi lamang ho puro katotohanan, kundi puro kasiyahan ng inyong makikita at inyong ma-i-experience kapag ho binuksan ho ninyo yung mga content ng Val Gonzales. Yan ho yung dapat ho ninyong tinatangkilik. At mag-unfollow na ho kayo doon sa mga vlogger ho na mabuti yung iba na tumutulong. Tumutulong. Katulad nung iba dyan, marami, tumutulong ho sila. Doon sa mga naghihirap ang buhay, and at the same time, ay nabibigyan din ho ng impormasyon yung iba kapag ka napapanood. Kasi itong mga bastos na mga vlogger na to, ikulong. Buti nga, pinalaya na itong si Vitaly. Ano ba yun? Yung bang pagpapalaya rito, ginastusan pa yung deportation niya, ginastusan pa ng gobyerno. Dapat hindi ginagastusan ito. Kayaan mong, nakita ko nga dun sa mga video niya, mga picture niya. Ayun, tinubuan ng bigote. Ayun, tahimik. Parang mga siraulo. Mega Balita Linggo. Ay, yan na ho ang kabuuan ng ating isang oras na balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. 18 na ho tayo ng buwan ng Enero, taong 2025. Ako pa rin ang inyong lingkod sa pagbabalita ko po si Val Gonzales hanggang sa susunod na araw ho ng linggo.
balita. Antabayanan si Binibining Leth Narciso sa kanyang programang Maynila. Ito ang Pilipinas, 2 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Sa loob ng 80